Dito bawal talaga ang arte-arte kaya sariling sikap, sipag at tiyaga lang talaga, and after all, ang sarap ng pakiramdam pag makita mo ang harvest time or yung mamunga yung mga tinanim mo or makapag-harvest ka talaga. So today, tingnan ninyo. So ito yung brown na sibuyas. Tapos ito yung puti. Tapos, may red din. Kaya, ready na siya today. Hindi na ako masyadong bumili pa ng ibang seeds kasi ang dami na nito kung i-harvest. At para sa aming dalawa na Mr. I, sobra-sobra talaga. Kaya today, samahan niyo ako sa pagtatanim. Happy day at welcome sa aming channel. Today ay gusto kong i-share sa inyo na kahit andito ako sa bansang France ay every year nagtatanim talaga ako ng sibuyas at ang sarap ng pakiramdam na makapag-harvest ng sibuyas during summertime at spring onions naman around April to May. Ang sarap-sarap talaga ng pakiramdam pag sariling tanim at sariling harvest. Ngayon sa atin sa bansang Pilipinas ay napakamahal na ng sibuyas. Kaya sa ating mga kapwa Pilipino, it's time to plant sibuyas. Napakadali lang siya at hindi naman ibig sabihin na wala kang garden, hindi ka makapagtanim. Walang imposible pag gugustuhin mo talaga. Pwede sa pots, pwede sa mga plastic bottles, pwede sa mga cellophane or plastic bag, lalagyan lang ng lupa, and then itatanim yung onion. Iba't ibang paraan, iba't ibang diskarte, pag gugustuhin mo talaga, makakapagtanim ka talaga. So today, gusto kong i-share yung mga experience ko sa pagtatanim ng onion dito sa bansang France. Napakasarap ng pakiramdam at feeling mo talaga satisfied pag makapag-harvest ka sa iyong tinanim. Yun na nga, kapag may tinanim, may aanihin. Dito kasi sa Germany at saka sa France ay may tinda na sila ganitong onion. So, ready na siya na itanim at ang bilis lang talaga tumubo. Hindi na yung kailangan yung seeds na yung maliliit, kundi ready na talaga siya, o diba? Tingnan ninyo. So, ito yung tatlong kulay na binili ko at binili namin ni Mister para sa amin, dito sa aming garden. So, maliit lang yung ginawa ko na garden para sa onion. Pero, pag lumaki ito, ang dami talaga. And then, during springtime, so in 1 month or 2 months, ay ang dami na naming spring onion. So, aside sa ma-harvest namin yung lumalaki na sila, yung onion na talaga, yung sibuyas natin dyan sa Pilipinas, yung lumaki talaga, and aside from that, ay makapaggamit din kami para spring onion. So, ang dami niyang spring onions during April or May, kaya start na talaga ako today na magtanim. Una sa lahat, nakasanayan ko na talaga na hindi ako basta-bastang magtanim ng sibuyas. Kailangan muna na preparado yung pagtataniman. At all the time, ang aking inspiration ay nasa gilid-gilid lang nakatingin ang aming cute dog na si Fairy Princess. Diba? Kasama ko talaga yan sa pagtatanim ng sibuyas, dagdag saya, dagdag good vibes si Fairy Princess. At ito yung time na nag-start ako na nagtanim ng sibuyas sa maliit lang na area. And then, meron na yung binungkal ko kanina, yun yung malaking area. So, ito yung tatlong klase ng sibuyas. May puti, red, at saka brown. Nabili ko ito sa bansang Germany na kung saan malapit lang kami sa border ng Germany. So, nakatira ako dito sa France. And then, 15 to 20 minutes ay nasa Germany na kami. And then, doon ako bumibili ng mga bulb ng onion. So, ayan lang. Pag malinis na yung pagtataniman mo and then parang nabungkal or na-cultivate mo na talaga, ay pwedeng idiretso mo nang ilagay yung mga maliliit na ganito. So, sa atin sa Pilipinas, nakikita ko talaga na, oh my God, OMG, ang mahal ng mga sibuyas. So, nasabi ko talaga na dito nga sa bansang France na yung weather namin 4 seasons ay pahirapan talaga sa weather makapagtanim. At bakit di tayo magtatanim dyan sa Pilipinas na kung saan maganda yung weather na magtanim ng kahit ano ng mga tropical plants. Dito nga ay nagtatanim talaga ako na kahit pahirapan talaga sa weather. So, ito lang yung paraan na kung saan pwede tayo bumili ng mga maliliit na sibuyas dyan sa Pilipinas, pang start lang. Tapos, start natin siya na itanim. Kasi iba't ibang paraan na pwede din yung sibuyas na palakihin natin ay magkakaroon siya ng parang maliliit na bunga at magkakaseed siya. So, pwede din yun itanim. This time, walang imposible kahit na wala kang garden
ay pwede natin itanim sa pots, pwede sa mga plastic bottles, pwede sa mga plastic bags, lagyan ng lupa at ilagay yung sibuyas ay pwede na talaga. Sa aking experience kasi dito, of course, may budget naman na pambili ng sibuyas. At for your information, yung sibuyas sa Germany at saka sa France, hindi siya masyadong mahal. Pwede na talaga na hindi magtanim, pero para sa akin, isang napakagandang feeling at satisfied ako na makapagtanim at makapag-harvest mula sa aking garden. So, kaya nagtatanim talaga ako nito. And then, napakagandang resulta ng aking first try since 2015 ng pagtatanim ng sibuyas at nakapag-harvest talaga at napakalaking tulong din sa budget. Kahit andito sa bansang France ay sinasabi ko talagang happy Pinay gardener talaga ako dito at satisfied as a gardener kasi ang ganda ng tubo kahit uulitin ko pahirapan sa weather. So ito lang yung style na parang gagawa ka ng hole, pwede ka gagamit ng stick kung wala kang ganitong klase na panggamit, pwede ka gagamit ng kutsilyo or yung kahit ano pa dyan na pwedeng makabutas ng ganito. Tapos, ilagay yung mga maliliit na bulbs, yung mga onion, or yung pwede din yung nabili natin sa mga palengke. So, ganyan lang. Tapos, after nyan, tatakpan natin ng lupa. Ay, ang sarap talaga ng pakiramdam. Parang hindi mo lang isipin na 1 month or 2 months after na makapaglagay ka ng onion sa lupa, ay magkakaroon ka na ng spring onions. And then yung spring onions ay libreng-libre na sa budget. Yung base sa aking experience, hindi siya masyadong ilagay direct sa init. Kung may shadow area, mas maganda doon itanim yung ating sibuyas. So, ayan lang. Ilang weeks, going to 1 month or 2 months, ay ganito na yung ating onion, di ba? Spring onions at pwedeng-pwede na talaga natin i-harvest yung spring onions. And then, kung gusto mo na palakihin at makapag-harvest ka talaga ng malalaki na bulb, ay pwede na mag-separate ka ng iba na hindi mo i-harvest yung spring onions. So, uunahin mo lang yung gusto mo i-harvest na spring onions and then yung gusto mo na iiwan para summertime or yung ilang aabot ng 4 months, pwede na yun siya i-harvest yung mga malalaki. Ayan. Ito din yung isang area na kung saan nagtatanim ako sa pots, di ba? Pwede siya sa plastic bottle or yung sa plastic bag, pwede. Walang imposible. And then, 3 to 4 months, ganito na siya. May makikita. Kaso yung hindi mo na harvest na spring onions, ganito yan siya, magba-brown siya. And then, maglabas na yung mga malalaking onion. Ito yung base sa experience ko na tinanim ko sa pots. Meron naman na magkakaroon siya ng mga parang bulaklak. Tapos, antayin mo na pag ganito din ay magkakaroon siya ng seeds. Makikita mo na may mga black na maliliit, yung itim na maliliit. Yun yung seeds na na-try ko din itanim at okay na okay. Ang daming seeds sa isang ganito, ang dami talaga, ang daming makuha. Siguro more than almost 100 or more than 100. Hindi ko na nabilang pero ang dami talagang seeds. Iba't ibang paraan at walang imposible. It's time to plant. Huwag mo nang antayin na pababain pa yung presyo ng onions, lalong-lalo na dyan sa atin sa Pilipinas. Pibili ka lang ng ilan, i-start mo tanim, ay wala talagang imposible. Pag may tinanim, may aanihin talaga at totoong-totoo talaga yan. Sa panahon ngayon, diskarte at sariling sikap talaga. Sana ay nagustuhan ninyo itong munting video about onions at sa aking experience sa pagtatanim ng onion. It's time to plant talaga this time at totoong-totoo na makakatulong talaga sa budget at napakasarap na makapag-harvest sa sarili mong tanim at alam na alam mo na walang chemicals na nilalagay mo at bio na bio talaga. Have a nice day at God bless us all.